Matapos ang sunod-sunod na rollback, bigla namang sumipa ang presyo ng krudo sa world market. Dahil dito, tutol ang ilang transport groups sa petisyong bawas pamasahe sa jeep. Nagbabalik si Julius Segovia. Matapos ang sunod-sunod na rollback, posibleng magkaroon naman ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Bigla raw sumipa ang presyo ng krudo sa world market. Nitong Lunes nga, aabot sa 50 sentimo kada litro ang posibleng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Pero nakabawi naman daw, nangangamba tuloy ang ilang mga motorista. Nalalapit na kasi ang undas, kaya tiyak dagsana naman ang mga bihero. Sana wag nang tumaas kasi ang hirap na ng buhay ng tao eh. Kung tataas yung presyo, wala naman tayong magagawa, di ba? Ang problema lang, tulad ng mga namamasada eh. Ayon sa ilang oil companies, kada $3 na baba o taas sa presyo ng krudo. Katumbas daw ng piso kada litrong baba o taas din sa presyo naman ng petrolyo sa lokal na merkado. Mula Enero hanggang Oktubre nitong taon, aabot na sa halos 8 pesos ang nabawas sa kada litro ng diesel. Mahigit 5 pesos naman sa gasolina. Nakakaapekto rin daw sa presyo ng petrolyo ang palitan ng piso kontra dolyar. Pero para sa transport group na akto, tila hindi raw sapat ang ibinawas presyo ng oil companies. Kapag nagkaroon ng pagbaba, huwag tayong kampante kung tama yung ibinababa ng oil company. Baka ang nakalagay doon ay 35 centavos pero ang kailangan ibaba, piso eh. Sagot naman ng Department of Energy, sapat daw ang mga ipinatupad na rollback. Refined na petrolyo raw kasi ang binibili natin, habang raw na krudo daw ang presyuhan sa pandaigdigang merkado. At dahil malikot pa rin ang presyo ng petrolyo, tutol ang Liga ng Transportasyon at mga operators sa Pilipinas o LTOP sa petisyong bawas pasahe sa jeep. Bago kami magredaksyon ay modernisasyon muna para ngayon may deliver namin yung tamang serbisyo publiko sa ating mga mananakay. Pero ang sinasabing modernisasyon, baka magresulta pa ng taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Kakailanganin daw kasing mag-upgrade ng mga public utility vehicles sa Euro 4 compliant na mga makina. Mas mahal din daw ang krudong gagamitin dito na Euro 4 diesel. At dahil panay surplus o luma na mga pampublikong sasakyan sa bansa, mas makakabuti raw kung bumili na lang ng bagong unit. Dagdag sakit ulo raw ito para sa mga maliliit na operator. Nakahanda ba ang gobyerno? Palagi ko mahirapan ang mga individual operator. I'm talking about individual operator. No? Yung company, they can afford kasi makakabili naman yan. At the same time, makakautang sa bangko. Pero individual, I don't think so. Ayon sa LTFRB, wala pa naman daw silang natatanggap na petisyon para sa dagdag pasahe sakaling matuloy nga ang modernisasyon sa mga pampublikong sasakyan. Julius Segovia, GMA News.